dito. At bagaman hindi pa nagtataas ng presyo ang mga bilihin dito, ay umaaray naman ang mga tindera at tindero dahil matumal daw ang benta. Kanina nga ay nakausap ko ang mga nagbebenta ng prutas sa aking likod at ang sabi nila ay dati kumikita sila ng 2,000, ngayon ay kalahati na lang. Ito ay hindi sapat para sa kanilang araw-araw na expenses dahil kadalasan daw ay nabubulakan sila at ay tinatapo na lang. So saan daw makikita ang kanilang kita? At ngayon nga ay sabi rin nila malimit na rin daw ang mga bumibili dahil ang iba ay pinipili na lang magtipid. At nakita ko yan kanina dahil naobserbahan ko na yung mga tao tumitingin lang pero hindi sila bumibili. Kumbaga nag-aalinlangan sila. At ayon nga sa kanila, no? Pagdating naman sa presyong gulay, yung iba ay nagtaas, yung iba ay hindi. Nakadepende ito sa mga supplier na mataas magpatong. Kanina may nakakausap ako sa public market na ang sabi ay nagpatong daw ng 5 pesos per week. At ito ay umabot na ng 20 pesos pero hindi nila ito dinadagan sa kanilang consumer. Dahil matumal na nga daw ang benta, saan pa pupulutin kung magdadagdag pa ng presyo? At pagdating naman sa usapang gulay ay ang cauliflower na dating 50 ay naging 100 na. Ang broccoli naman, 300 ay ngayon dalawa na lang. At ang bok choy na 20 pesos ay naging 35 pesos na. At ang in-demand na bell pepper, ang dati ay laman ay 7 pieces per box, for 30 pesos ay naging 5 pieces na lang. So makikita natin na hindi man nagdadagdag na babawasan ang laman ng mga prutas, no? At aside dito sa prutas, sa karne naman sa Divisoria ay nagdagdag na nga ng 20 pesos. Ang dating 330 ay 350 pesos na per kilo ng baboy. At hindi pa nila ito pinapasa sa kanilang consumer dahil yun nga ang concern ng karamihan sa mga nagbebenta. Paano na lang daw kung magdadagdag pa ay hindi na daw sila kikita. Ang manok naman ay 250 per kilo, ang itlog ay naglalaro, depende sa sizes, ito ay 8 to 10 pesos. At ang lokal na bigas dito, medyo may kamahalan, 67 ang lokal, at ang imported ay 70, at ang premium ay 65. At sa presyong seafoods, syempre, in-emphasize kanina ng mga na-interview ko na gumagamit kasi ng gasolina. So may kataasan ang mga isda na galing sa dagat katulad na lang ng tuna at iba pa. At ang sabi nga dito ay makikita na talaga na nagkakaroon ng epekto sa mga mamimili at sa mga vendors ang prices ng oil price hike. At